Magboto ako sa umaga. Oo. Ano na? Okay, yeah. Praise God! Ayan. Kapagpalang umaga po sa inyong lahat. Namiss ko kayo. Last week wala ako dito. Yan. Pero sino po rito yung matindi ang naranasan last week during the MGR? Pwede ba palakpakan ng Lord ng mga nag-MGR? Ayan. Praise God. Last week po ay nagkaroon tayo ng encounter with God or moment with God retreat at talagang ay, alam ko, ilab na ilab yung mga yan. Amen? So, maraming bagong praise God. Kaya hindi ko na pa isa-isa kasi may mga dumating na tinry kong i-memorize, pero may mga dumating na bago, so hindi ko na alam ang pangalan nila. So once again, I'm Pastor Cathy, the supervising pastor of J.E.1 Musafa. So J.E.1 Musafa is a full gospel church. Ibig sabihin, ang ating pong pinag-uusapan is biblical, cover to cover, from simula hanggang dulo. Hindi tayo namimili na. And this is not about the religion, at hindi po tayo napunta rito para i-introduce namin ang anumang religion sa inyo. But we are here just to share Jesus and for you to have a family. An extended family dito po sa UAE. Alam natin na sa Pilipinas ay talagang minsan ay nakaka-homesick. Di ba lalo na yung may mga LDR relationship yan. But praise God, we have this family na makakasama po natin throughout our Christian journey. So let's all declare Luke chapter 4 verses 18 to 19. 1, 2, 3. The Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, His name is Jesus. He is the anointed one. Para po sa mga bago, ang Luke 4:18-19, ito po yung gift na meron ng church na ito. So we are being used by the Lord for inner healing. So kung meron po kayong mga nakaraan na gusto ipahil sa Lord, we are blessed to help you na magamit po para mailabas natin lahat yan sa Lord. Tayo yung makaramdaman ng tunay na kagalingan. And then deliverance. If may mga sakit at karamdaman po na medically ay wala silang masabi or nananaginip kayo ng mga hindi magaganda o mga namatay na, then we are also blessed to pray with you para maranasan nyo ang pagkilos ng Panginoon. Okay? So let me welcome first, try ko at my best. Alam ko medyo yung memory ko talagang napakapulido na. Nilindian na ako. Wait lang! Si Sister Bona muna. Bona, L.A., and Camille! Ayun. Si Camille, sabi na rin daw sila sa dulo kasi bago. Pero wala, nakita ko gumagano-gano na siya. Pati si Brother L.A. napapagano na rin. Praise God. And of course, yung ating pong tatlo pa sa unang kalikod ay si May, Rochelle, at saka Karen. O, di ba? Yan, of course, maganda natin dalawa ulit natong Dina and Jillian. O, Jillian. Ang na yun. And, meron ako nakitang gwapo pa doon. Hindi ko siya kilala, pero alam mo, gwapo siya. Pogi po, presence of God inside. Ayan, katabi ko ni Brother Brett. And, yung magandang katabi din, in between ng magpinsan. Si Brother Jesse at saka si Brother wala ka dyan, at saka sa kanyang magandang kasintahan. At alam mo, soon to be. Yan, praise God. I-declare na ako magiging wife in Jesus' name. Ayan. So I think na bati ko na lahat. Medyo, ayan. Piling ka tagal kong pinamay dito. So hindi ko na papahabain. Sino dito pumunta ngayon na may ina-expect sa Lord? Sino yung ano na lang? Iba yung tanong. Wala si Sister Princess pala. Lahat na nakita, ano? Sino dito yung pumunta na merong hinihingi sa Panginoon? Sino na? Wala. O, isa pa. Sino dito yung may pinagpa-pray sa Panginoon? Ba't pinagpa sa kamay? Sino yung mga may pinagpa-pray? Kasi grabe yung iba siguro, answered prayer na talaga. So lahat tayo ay merong pinagpa-pray sa Panginoon. No? So ngayong umaga to, tayo ay papaalalahan ng Panginoon pagdating sa ating pagtitiwala sa Kanya. So let me start. Ang title po ng ating
10:21 kasi medyo mahaba na yung intro ko. 10:21, timer starts now. Yan. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon ay just believe. Pakisabi sa sarili mo, katawakan mo ang iyong heart with much nakapikit pa. Just believe. Hashtag just believe. O kaya sabihin mo, ano sa Tagalog yun? Magtiwala ka lang. Sabi mo, self. Magtiwala ka lang. Ayan. Self, magtiwala ka lang. Okay? At ito po yung matatagpuan natin sa Mark chapter 5 verses 21 to 42. Medyo mahaba to, but I'll just focus sa dalawang enkwentro sa isang kwento. Kaya yung isa po ang akiyahan. But let me just first start with prayer. Hallelujah. Come on, let's all close our eyes. Father God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, we bless, we glorify, we exalt you in our midst. We believe, oh God, as you said in your word, 2 or 3 gather in your name, you are in the midst of them. And Lord, salamat po for the privilege of having the family of Christ, for having the privilege of being together to worship you, to glorify you, at Lord, makalapit sa iyo at makareceive ng something new for today. I pray and I declare that every heart, every mind, every soul is ready to receive something great from you. At sinasaway ko rin ng anumang distraction, anumang technical difficulties, anything, Panginoon, that will distract your program for today. We rebuke them all in the name of Jesus. Lord God, maraming po salamat. Excited kami. At ikaw lang po ang maitaas ngayong umagang ito. Ang iyong lingkod, I acknowledge the part from you. I am nothing, Lord. Tumatayo lamang sa purong biyaya mo, makita at kabutihan, katapatan mo, hindi ang aking kahinaan. Salamat po, Ama. Be blessed and be glorified. In Jesus' name, everybody say Amen. Yan. So, simulan ko na. Medyo nag-aano yung aking mata, pero kita ko kasi yung tulog. Ayan. wala pa. Maaga pa, Pastora. Okay. So, yan. The title is Just Believe. So, simulan natin sa chapter, yan. This is, I think, alam na natin to, but let me, yan. Ako na lang po ang magbabasa. Verse 21, and when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea. Verse 22, then came out of the ruler the synagogue, Jairus by, I think ano to, bakit putol, by, and he fell at, and then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet. So just to give you a background, ito po yung time na si Jesus ay nagsisimula ng gumawa ng milagro. Tingnan mo yung katabi mo. Gumagawa ba yun ng milagro? Hindi. Si Jesus lang gumagawa ng milagro. Ayan. Okay. So, si Jesus yung time na to, nagsimula na siyang gumawa ng miracle, and ang natapos na nito nang siya ay nagkalayas na ng evil spirit. Then, pagdating niya, pagbaba niya pa lang, okay, again, let me invite you to expand your imagination, okay? So, isipin nyo na si Jesus, galing lang siya sa boat, tapos, pagbaba niya, dun sa nasa tabi na siya ng dagat, yung grabing tao ang nasa sumalubong sa kanya. Kasi nga, napagmaritesan na si Jesus ay gumagawa ng milagro. Okay? So maraming tao, kasi sabi crowd, di ba? Then, dumating daw itong ruler ng synagogue, si Jairus. Si Jairus po ay isa sa mga religious leaders. Ibig sabihin, medyo may conflict ito pagdating kayo sa paniniwala na kay Jesus kasi hindi nga sila naniniwala about Jesus. And, yun. Kaya medyo, but then, si Jairus, kakaiba siya. Para siyang si Nicodemus. Kasi kahit na medyo may conflict ang mga Pariseo or mga leaders kay Jesus, alam niya pa rin na si Jesus ay nagpapagaling. Kaya itong si Jairus, seeing him, he fell at his feet. Bakit kaya? Yeah. He pleaded earnestly with him, verse 23, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. So Jesus went with him. Ayan. So si Jairus ay he pleaded earnestly. Could you imagine yung isang religious leader ay nakikiusap sa harapan ni Jesus? Kasi po, ikaw di ba, kapag meron kang something, meron may sakit sa pamilya mo, meron kang financially kailangan, di ba parang you will do everything. Kung minsan tagang gagawin mo lahat
lalo na pagmahal mo sa buhay ang involved, no? You will do everything, kakapalan mo na mukha mo, magpapakumbaba ka na, basta alam mo na meron kang kailangan. So, ganoon din si Jairus, kahit na alam niya yung kanyang posisyon, siya pa rin ay nagpakumbaba sa harapan ni Jesus kasi he knew the miracle na ginagawa ni Jesus. So kung ngayon, meron kang naramdaman na sakit or anything na gusto mo ng miracle, so siguro pag may nabalitaan ka na nagmimilagro, ay malamang pupunta ka talaga daw, no? Si Jesus, kahit na alam niya yung mga conflict between the Pharisee and yung belief nila kay Jesus, never siyang dininay ni Jesus. Sabi pa, ang ginawa ni Jesus, He went with him. Ganun kabait si Jesus eh. Ganun ka-compassionate si Jesus. Hindi siya nakatingin sa ating pagkatao. Regardless kung feeling mo masama ka, feeling mo madumi ka, feeling mo hindi ka karapat-dapat. Pero pag lumapit ka kay Jesus, hindi niya titingnan yan. Sabi niya, come as you are, sa harapan ni Jesus. Kahit it's His nature to be compassionate. So hindi ikaw ang magdidikta, hindi yung character mo ang magdidikta kung paano maging compassionate si Jesus. Si Jesus by nature, He's compassionate. Kaya, pag lumapit ka sa Kanya, kahit ano pang feeling mo, makasalanan ka, marumi ka, nagkasala ka, whatsoever, He will still accompany you, okay? Ito na yung next na story. So, isipin nyo, si Jairus lumapit, and then, napakaraming tao, malamang si Jairus ay hindi siya masyadong nakapagsiksikan kasi medyo may kaya siya. Kaya malamang mga tao baka nagbinigyan siya ng way. But then, habang sila ay sinasamahan siya ni Jesus, naglalakad, eto may sumingit. Mali, ako na lang babasa. Now, a certain woman had a flow of blood for 12 years. Ito yung babaeng dinudugo. And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. So itong babaeng dinudugo na to, imagine na si Jairus, nagmamadali, sabi niya, Jesus, yung anak ko po, yung little daughter ko, kailangan ka. Tapos nung inaakay niya si Jesus, biglang may humarang. Biglang, etong babaeng to, lumapit sa kanya, hindi pala pa siya lumapit. But then, etong babaeng to, ay pilit siyang inaabot and said, if only I may touch His clothes, I shall be made well. So most of you, I think, alam na to, at sa mga bago, gusto ko lang ipakita na si Jairus ay may issue, and then itong another na to is lumalapit kay Jesus, may issue din. Anong ginawa ni Jesus? And immediately the flow of blood dried up. Pagkahawak niya dun sa laylayan ng damit ni Jesus, she felt in her body that she was healed of her disease. Instant! Sabi mo, instant! Instant! Pinagaling ni Jesus itong babaeng to. And Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, who touched my garments? Parang hindi ko alam yung ni Jesus na intonation niya. Pero, sino humawak sa damit ko? And his disciples said to him, you see the crowd pressing around you and yet you say, who touched me? Hello, Jesus! Ang dami-dami nagkakagulo dito. Lahat nga sila nagkakagulo sa ito. Tatanungin mo, sino humawak sa iyo? Ang hirap hulaan nun. And then he looked around to see who had done it. Si Jesus, alam niya. Next, ito na. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. Isipin niyo, sabi, yung nagtanong na si Jesus, sinong humawak sa akin? Tumabain ko, natakot siya, nanginginig, sabi, kasi alam niya nga na may nangyari, alam niya na gumaling siya. Sinabi niya kay Jesus yung whole truth. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease. Anong gusto kong makita niyo rito? Nangyayari ito sa time na si Jairus ay naghihintay. Siguro kung ikaw si Jairus, grabe, ano ba ito, babae ito? Hello, bilisan mo na. Hello, naghihintay ako yung anak ko. Imagine ninyo na ikaw si Jairus, at take note, yung sinabi niya nito, told him the whole truth. Ibig sabihin, ang dami siguro kinuwento ng babae, Jesus, ako po talaga yung sakit at karamdaman. Ako po yung 12 taon ng dinudugo. Ako po yung naubos na ang kayamanan ko. Kasi kung sino-sino ng doktor ang nilapitan ko, pero walang sino makapagpagaling sa akin. Ako po talaga yung nawalan na ng kaibigan kasi 12 taon. Walang lumalapit sa akin kasi ako yung dinudugo. Alam niyo yun? Yung naglilitahan na siya kasi sabi, the whole truth ang sinabi niya. But then, habang sinasabi ng babae yun, imagine niyo na si Jairus, ano ba yung reaction
nagmamadali. Ang kaso, biglang may humarang kay Jessie. Di ba? Parang, ano ba yan, honey? Umila na yan. Nagmamadali ako, di ba? Parang minsan, pero imagine nyo, ang pinag-uusapan dito is buhay. Kasi may sakit nga yung kanyang babae na. Now, ito yung gusto kong i-focus. Kasi nga, in between is may nangyari. Then, while he was still speaking, habang nagsasalita pa si Jesus na, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, there came from the ruler's house, may dumating. Yung dumating na yon, sabihin, either kasama niya sa bahay, basta kasama niya dun sa bahay, sabi, your daughter is dead. Alas, patay na po yung anak mo. Bakit mo ba gagambalain yan si teacher? Hayaan mo na siya. Why trouble the teacher any further? But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, do not fear. Only believe. Okay ha? Nagpagaling si Jesus ng babaeng dinudugo. Naglitanya at gumanak, yun nga nakagaling. And then, habang nangyayari yun, may dumating pang isa. May isa pang character. Yun nga, from the ruler's house. At sinabi niya, wala na. Okay na. Katagal ng kwento ng babae na yan. Sa tagal ng litanya ng babae na yan, teddy bells na yung anak mo. Sabi na gano'n. Parang, ganun yun. So, ikaw ngayon si Jairus, anong gagawin mo? Kung ikaw ay nasa sitwasyon na alam mo na ito na si Jesus, anong ibig sabihin? Lumala, ikaw ay nakakilala sa Panginoon or posibleng ngayon, nagsisimula ka makakilala sa Panginoon. Excited ka. Di po ba umattend ka ng MGR, umattend ka ng prayer meeting, umattend ka na lahat ng gawain kasi alam mo na may gagawin si Jesus, di ba? May gagawin si Jesus, kaya na-expect ka, sinasamahan ka ng Panginoon. Pero tingin mo ang lahat ng bagay ay ang tagal. Lahat ng bagay ay parang nadidelay. Ano ang gagawin mo? Ito ngayon. Moving forward, he allowed no one to follow him except Peter, James, and John, the brother of James. So, nalaman nila na patay na, o sige, walang susunod. Kami lang to, hindi ka kasali, hindi kayo kasali. Yan. So, silang lahat, yung kanyang mga disciples, si Peter, James, yung close ng disciple, hindi lahat ha, Peter, James, and John, at saka, of course, yung asawa, they came to the house of the ruler of the synagogue, and Jesus saw a commotion. People weeping and wailing loudly. Alam niyo po, even alam niyo yung sa ano yung palabas sa Chinese? Yung may umiiyak, crying lady. Yon. Sa Jewish tradition, uso din yung crying lady. Kasi, kapag merong punerarya dyan, pag walang umiiyak, ibig sabihin, hindi siya binavalue. So, kaya ngayon, may mga crying lady, kasi nga, it's a sign of respect na mahal mo yung tao na yun, kaya talagang you felt so lost, yung pagkawala nila is felt, is talagang malaking impact sa iyo. So yung time nga, dumating si Jesus, kasama yung kanyang mga disciples, at nakita niya nga, na mayroong mga taong nag-weeping, at saka yan, wailing loudly, kasama yung mga, the crying lady. Then, and when he had entered, he said to them, why are you making a commotion and weeping? The child is not dead, but sleeping. Ano bang pinag-iiyak nyo dyan? Ano pinag-sisigaw nyo dyan? Yung bata, hindi siya patay. Tulog lang siya. And they laughed at him. Natawa lang sila. Siyempre, mga bayaran, di ba? Natawa siguro sila. Kasi kung ikaw siguro, yung mismong family mo yun, tapos sabihin na, hindi yan patay, tulog lang, di ba matutuwa ka? Pero itong mga to, nagtawanan lang. Kasi nga, most likely hindi sila related, di ba? But then, we put them all outside. So sabi mo ni Jesus, labas, alis kayo rito. Ang kailangan ko lang, yung tatay, yung nanay, at saka yung mga disciples ko. And then, eto na yung nangyari, taking her by the hand, he said to her, Talita Kumi, which means, little girl, I say to you, arise. And immediately, the girl got up and began walking. She was also 12 years of age, and they were immediately overcome with amazement. So, yung kwento is sa dulo, pinagaling din ni Jesus. Okay? So, eto ngayon, what are the 3 things that we have to learn from here? Una. Yan. Nabasa niyo ba? Yan ang liit. Human perspective. Sabi na, na-delay na, naging worse pa. Imagine niyo yun. Na-delay na, ang daming mga nangyaring in between, tapos sa dulo lalapitan ka lang ng mga kasamahan mo sa bahay, sabihin niya na, patay na yung anak mo. Nag-gets niyo yung unang senaryo na yun?
Na-delay na, naging worse pa. But this is God. But sa Diyos, God's timing is always perfect. Sabi nga sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning. So, alam mo yung feeling mo na ikaw ay matagal nang lumalapit, matagal na sa pagiging Kristiyano mo, and then, ang dami mong pinag-pray sa Lord, unang-una siguro yung salvation ng pamilya mo. Tapos, magugulat ka, yung mga tao, yung mga tao sa paligid mo, ang daming answered prayers. Diba? Na nakita ni Jairus, yung babae dinudugo, instantly gumaling. Samantalang siya, hello, lalakad pa ako, pupunta pa ako dun sa bahay ko para pagalingin yung anak ko. Ikaw, instantly gumaling ka agad. Kaya, ngayon para siya nakaramdam ng frustration na bakit gano'n? Na ang tagal-tagal na nga, tapos lumala pa yung sitwasyon. So what is God teaching us? Na sa akala natin minsan, kapag lalo pag may nag-testify, or may narinig kang sa kaibigan mo, may magandang nangyari, sa kapitbahay mo, sa kasamahan mo na promote sa trabaho, parang minsan nakatanong ka, bakit Lord, si ganon? Hindi naman nag-church yun. Bakit si ganon? Hindi, masama naman ang gali mo. Bakit na ang daming pera? Bakit si ganon? Alam niyo, minsan, tinitingnan natin yung kino-compare natin yung sarili natin sa iba na, bakit ganon? Ako na kayo naglilingkod sa'yo, Lord. Hindi na nga ako, halos sa church na nga ako tumira. Pero bakit sila? Instantly, hinil mo yung babae ngayon. Samantalang ako, ang daming nangyaring abala in between. But then, anong itinuturo sa atin ang Panginoon? Tandaan natin na ang nangyayari sa mga tao sa paligid natin, we don't know. Yung babaeng dinudugo sa paningin ni Jairus, ito ay instant na pinagaling. But then come to think of it, na yung babae na yon ay 12 taon ding dinudugo. Imagine niyo na yung babae na yon is matindi ang kanyang wala ng pera yon dahil naubos na yung kanyang pera pagpapagaling. And then, she was also outcast. Ibig sabihin, bawal siyang lapitan kasi pag dinudugo ka ng mga panahon pa ni Moises, ay bawal kang lapitan kasi madumi ka. So, kung siya dinudugo ng 12 tao, imagine niyo siguro wala siyang friends, wala siyang family, lahat wala sa kanya, and then wala pa siyang pera. So, we cannot just, hindi tayo, tuturuan tayo ng Panginoon na huwag nating tingnan yung iba as a negative kapag may magandang nangyayari sa kanila at sa tayo ay hindi pa nasasagot yung panalangin natin na bakit ganun, Lord, kundi what is God teaching us? That we have to celebrate also kung ano man yung nangyayari sa iba. We have to be grateful sa mga nangyayari sa iba. Alam niyo ba na parang si Sarah. Si Sarah, ilang taon siya? 90 years old. And then, si Abraham, 100. Tapos, si Hagar, yung kanyang alipin na babae, tumabi lang kay Abraham, buntis agad. Diba? Parang pag ganun, Lord, ang tagal sa akin, sa kanila, ang bilis, diba? So, ba't tinuturo sa atin nga ng Lord? Ako, God's timing is always perfect. Kasi, nakikita ng Lord yung whole picture eh. Kumbaga, ang nakikita lang natin yung sitwasyon natin, but the Lord sees what's next. Nakikita ng Diyos kung anong mangyayari sa susunod. Kaya, huwag nating tingnan, huwag nating i-compare ito na negative yung achievement ng iba sa anumang hinihingi natin sa Panginoon. Okay? Then, pangalawa is, tandaan natin na kapag tayo ay nasa pain, di ba? Ang sakit na, ang hirap nun eh, na parang nakikita mo lahat, sila okay, ikaw hindi. But during the time that you are in pain, always remember na meron kang bagay na matutunan habang ikaw ay nasasaktan, pero hindi mo matutunan kapag ikaw ay nasisiyahan. Ulitin ko, tandaan mo na kapag ikaw na may mga bagay ka na matutunan habang ikaw ay nasasaktan, na hindi mo matutunan habang ikaw ay nasisiyahan. Nagets niyo? Kasi kapag ikaw ay masaya, ay hihayaan ang buhay, praise God. But then, sometimes, napapalayo tayo. Di ba? Pero kapag ikaw ay nasasaktan, ikaw ay talagang, Lord, hanggang kailan, the Lord is teaching us to be more dependent. Wala kang ibang kukuhaan ng lakas, wala kang ibang pagtitiwalaan, kundi ang Diyos. Kasi alam mo, other people
people will just keep on failing you. Yung mga taong pinagtitiwala ako, they will fail you. Kahit sasabihin pa nilang mahal kita, but then at the end, pwede ka rin nilang, but habang nasasaktan ka, there is God who will give you comfort. Kaya tandaan natin na sa mga panahon na nasasaktan ka, Lord, ano yung itinuturo mo sa akin? Ano po yung gusto mong ipakita sa akin? Bakit mo ko inalaw na makaramdam ng ganitong pain na to? Para yung pain na yon hindi sayang. Nag-break kayo ng jowa mo. Diba? Huwag mo sayangin yung break up yan. Hello, after na nag-move ka, nagpaganda ka, magpaalam ka, naligaw ka na jowa. Ibig ko sabihin, kapag ikaw ay nasasaktan, tingnan mo, what went wrong? Anong mali? Anong tinuturo sa akin ng Panginoon? Ako ba, may inaayos ba ang Diyos sa akin? Baka yung pagiging masamawa, hindi kayo nagkatuluyan. Or yung mahal na mahal mo, baka masyado pala siyang nasakal sa'yo. O kaya masyado pala naging hayahay ka sa kanya. Tingnan mo. Kaya i-evaluate mo kung ano yung dahilan, bakit hinayaan ng Lord na masaktan ka. O bakit hinayaan ng Panginoon na magka-LDR kayo. Kasi baka gusto ng Panginoon na kasi nung magkasama pala kayo, lagi kayo nag-aaway. Parang kami ni Brother Rico. Nung lagi kami magkasama, lagi kami nag-aaway. Yung nag-LDR kami, nag-aaway pa rin kami. Hindi. Nung nag-LDR kami, meron pa rin ganung away. Pero eventually, ma-realize mo na minsan na nga lang kayo mag-uusap, kaya ko pa na mag-away kami. Di ba? So you have to think of these things na why God is allowing you to experience this pain kasi laging may itinuturo ang Panginoon. Amen? Okay, next. Datlo lang to. Ito pa, when he was still speaking, ito na yung sabi, why trouble the teacher any further? Parang, patayin na yung anak mo. Huwag mo nang abalahin si Jesus. Ang daming gagawin niya, ang daming pagagaling niya, yung anak mo, kaliwali na, halas. Pero sabi ng Panginoon, do not fear on, believe on. What I'm saying, na may mga time, ito pala, some people will tell you to stop praying, stop believing, stop serving. Pero, ay wala. Ayan, some people will tell you to stop. Di ba sabi niya, stop na. Huwag mo na abalayan si Jesus. So minsan, kapag meron tayong pinagpe-pray, parang dumating ko sa point na, hala, ang tagal naman, bakit gano'n? Parang, sabi na, tigilan mo na yung pag-church mo. Wala namang mangyayari. Tigilan mo na yung pag-attend mo ng prayer meeting. Wala namang nangyayari. Tigilan mo na yung pakikisama mo sa mga yan kasi wala rin naman nangyayari. Tigilan mo na yung hanggang sa dumating ka sa point na parang, wala naman nangyayari. Ay siya, ano na lang ako? Bahala na si Batman. Hindi na bahala ang Diyos, kundi bahala na si Batman. So, in this time, sabi ng Lord, do not give up on God's promise. Sabi niya, do not fear, only believe. Alam nyo, kung meron pangako sa inyo ang Panginoon, sabi ng Lord na pag pinagsama ko kayo, hindi ko kayo baka kung pinagsama ng tao, Diyos, hindi dapat paghiwalay ng tao. Pero still, nagkahiwalay kayo. Parang, ano ngayon ng inyong, huwag kang matakot. Sabi ng Lord, do not give up, do not fear, only believe. Huwag kang matakot. Kasi lahat ay nasa lahat ay nasa kamay ng Diyos. Kung alam mo na kasama mo ang Diyos, ibig sabihin, kahit naghiwalay kayo, kung alam mo kasama mo ang Diyos, ano man ang mangyari, alam mo may kayang gawin sa iyo ang Panginoon. Or kung ano man, halimbawa, mayroon kang ina-expect na trabaho pero hindi ka natanggap. Sabi ng Panginoon, do not fear. Huwag kang matakot, magtiwala ka lang kasi kasama mo ako. Kung meron kang hinihingi na matagal na sa Lord, pero hanggang ngayon di mo pa rin na-receive salvation ng family mo, yung iba, instantly, ayan si Ate Aimee, wala pang isang taon, nakarating na rito si Brother Armin. Samantalang yung iba, ang tagal na dito na ng 5 years, 8 years, hinihintay na madala yung pinsan, something, pero wala pa rin. Diba? Pero sabi ng Lord, huwag kang matakot. I only believe. Magtiwala ka lang sa akin. Dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya. Ikaw, posibleng hindi mo siya naiintindihan, but alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. And then, eto na yung susunod. And when he had entered, he said to them, why are you making a commotion and weeping? Eto na yung sinabi niya na, bakit kayo nag-iiyakan dyan? Buhay pa siya, hindi pa siya patay. Ano tinuturo sa atin ng Lord dito? Is, you have to allow God to remove for Him to freely move. Anong ibig sabihin dito? Na, minsan, yung ibibigay ng Diyos
sitwasyon na kailangan tanggalin para makakilos ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Yung mga magtawanan na yon, mga distraction, parang sa iyong pananampalataya, ang daming distraction. Pero ang gusto lang ng Diyos, ay aalisin ko sila. Pero ikaw, ayaw mo sila, hindi, Lord, hindi pwede, akin to eh. Dito ako nasanay, hindi pwede. But then if you want to experience the breakthrough from the Lord, kailangan you are willing to remove these people, these things, this character, para ang Diyos ay malayang makakilos sa buhay mo. Alam niyo, meron pa akong isang na-imagine na parang minsan, alam niyo na parang you are expecting breakthrough. Nag-iisip ka na kailangan, Lord, pagkatapos ng words ng preaching is, Lord, akin na to, yes, and amen, amen. Pero pagkatapos paglabas mo, ang na-receive mo, hindi. Parang lalo ka nag-breakdown. Parang lalo kayo nag-away, lalo kayo nagkagulo, no? Pero yun pala, alam niyo yung sa pana. Di ba yung pana, pag hihilahin mo siya ng paganon, ibig sabihin, ready siya for yung parang, yung mag-fly siya. So, ibig sabihin pala, ang Diyos minsan ay kailangan niyang hilangin ka pababa o patalikod, ibalik, alisin. May mga kailangan gawin sa'yo ang Diyos na parang feeling mo pangit. Na parang feeling mo hindi maganda. Kailangan niyang gawin yon kasi gusto kang i-ready ng Lord to launch for a breakthrough. Nagets niyo? Na hindi mangyayari ang breakthrough kung wala palang breakdown. Diba? Kaya kung kayo ngayon ay feeling nyo nasa stage kayo ng buhay nyo na parang, Lord, ang tagal ko nang naghihintay, bakit parang wala na pa-worse pa ang nangyayari? But I'm telling you right now, sabi ng Lord, do not fear, only believe. Magtiwala ka na lagi may ginagawa ang Diyos. At ito po yung, ano bang sample pa nito? Halimbawa, may gusto ng Diyos na sagutin yung panalangin mo and ready na siya, but then, you still have unforgiveness in your heart. Napakalaki pong harang ang unforgiveness sa buhay natin, lalo sa mag-asawa, lalo sa lalaki. Nakalagay sa Bible na, di ba, yung unforgiveness ng lalaki ay nakaka-apekto yan para ma-hinder ang prayer ng kanyang asawa. So, you have to remove the stronghold, yung people causing you not to receive your breakthrough and your blessing. Tanggalin mo yung unforgiveness mo, yung galit mo, yung pride mo, and magugulat ka na pag ginawa mo yun, the breakthrough will start coming in. And the last one. Yan. Sabi ng, eto last na to. Human perspective, God is not meeting my expectation. He is not answering my prayer. Parang, Lord, si Jairus, Lord, gusto ko lang naman pagalingin mo yung anak ko eh. Pero bakit hinayaan mo mamatay? Bakit ang tagal mo, bakit inuna mo pa yung babaeng dinudugo, ako yung nauna. Tapos, sa dulo, mamatay lang pala yung anak ko. So, yung feeling mo na, ang dami mong pinag-pray sa Lord, pero yung sagot niya is, ang layo. Iniisip mo na, pag nagpunta ka sa UAE, is mababayaran mo lahat ng utang mo, no? Yun eh, no? Gusto yumaman. Pero ang nangyari, pagdating mo sa UAE, nagkapatong-patong ang utang mo. Yung parang sabi mo, 5 years lang, 2 years lang, Lord, pero inabot ka na ng 10 years, hindi ka pa rin bayad sa utang. Diba, okay, sabi mo, Lord, gusto ko magpakasal, pero inabot na nagkahiwalay pa kayo. Diba, may mga bagay na akala natin, hindi na-meet ng Lord ang ating expectation, but the reality is, God is not meeting your expectation because He will exceed your expectation. Hindi lang gusto ng Diyos na i-meet ang expectation mo, but He would like to exceed your expectation. Na akala mo, kaya ka pupunta rito sa UAE is para takasan ng asawa mo, parang ako. But then, pagdating ko rito, hindi lang pala para takasan ng asawa ko, kundi ang nangyari is mas nabuo kami mag-asawa and mas nakilala ko ang Diyos. So, at then, kita niya nangyari kay Jairus. Ang gusto niya lang is makareceive ng healing yung babae. Pero sa dulo, hindi lang pala healing ang kanyang ibigay ng Diyos, kundi resurrection. Gusto niya pakita ng Diyos na anuman ang hinihingi mo, kasi dahil bakit? His thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. Yung
sa'yo. Kaya kung may mga pinagpe-pray ka na hanggang ngayon, o kaya feeling mo ay iba ang nangyayari sa ine-expect mo, just be ready. Kasi the Lord will exceed your expectation, provided, balikan natin yung sinabi niya na, diba si Jairus, he came to a point na sinabi na, kaliwali na, patay na ang anak mo. He had the option na sabihin niya, okay na Jesus, stop na, hindi na kita aabalahin. But what he did, he pursued, he kept on walking with Jesus. Itinuloy niya yung journey niya kasama si Jesus until such time that he received the breakthrough. Ganon din sa atin na may mga times, may mga kailangan tayong pagdesisyonan na, Lord, tutuloy pa ba ako? But then the Lord is saying to you, as long as you are with me, I am with you, i-direction mo lang, do not fear, believe, kasi nandito ako. Amen? Dahil, hindi natin nauunawaan kung anong kayang gawin ng Panginoon. But I do believe, as the word it is written, na wala pang nagtiwala sa Diyos na nakaya. Kaya kung ikaw ngayon ay nagtitiwala sa Diyos na may kaya siyang gawin at you are responding to His call that do not fear, just believe. Sabi niya, it's like, do not stop believing. Huwag kang mapagod na manalangin. Huwag kang mapagod na magtiwala. Huwag kang mapagod na lumakad sa pagiging Kristiyano mo. Huwag kang titigil. Kahit anong mangyari, just continue to pursue your life with me. Kasi hanggang kasama mo ako, sigurado ako na meron akong magandang ibibigay sa iyo. Amen? Kaya kung tayo ngayon ay nasa stage ng buhay natin na feeling natin, there's a delay, come on. And that we are just being reminded that God has perfect timing for everything. Grabe. Kasi ang time, hawak ng Panginoon. He is not bounded by the time. Tayo 24/7 lang ang oras natin. Pero ang Panginoon, siya ang may control. Kaya niyang pakigilin. Kaya niyang kunin ang lahat. Kaya niyang bawiin. Kaya niyang ibigay. Hello, si Jesus Christ mismo. Ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Anong hindi kaya ibigay ng Diyos? Kung ginagawa ni Jesus Christ na yung buhay niya ay naging tao siya, ay naging tao para lang mamatay sa atin, na ibigay ni Father God yung buhay na yun. Because God wants us to have abundant life, an exceeding life, yung buhay na ganap at kasiya-siya. Buhay niya na ibigay niya eh. Yung pa kayang trabaho na hinihingi mo. Yan pa kayang salvation na hinihingi mo. Yan pa kayang breakthrough na hinihingi mo. Yan pa kayang increase in finances na hinihingi mo. Yan pa kayang trabaho na hinihingi mo. Yan pa kayang upgrade na hinihingi mo. Anong mahirap sa Diyos? He is the God who is in control of everything. He is sovereign. Walang mahirap sa Diyos. Ang nagpapahirap lang is yung thinking mo at yung pananampalataya na meron ka. Huwag natin ikahon ang kakayahan ng Diyos na kumilos sa buhay natin. So I just pray na maybe we tried doing our best para kang babaeng dinudugo na lahat na gawa mo na or itong si Jairus. But maybe this time, the Lord is telling you, huwag kang titigil. Pero this time, kasama mo na ako. At this time, ipagkatiwala mo sa akin. This time, hayaan mong samahan kita. Kasi kapag ikaw lang, mapapagod ka. Pero pag kasama mo ako, I will restore your strength. Kapag kasama mo ako, I will give you joy. Pag nagtiwala ka sa akin, I am the God who can exceed whatever you are praying for and what you can think of. Ako ang Diyos na nakapagbibigay ng higit sa kaya mo ipanalangin at isipin. That is the God we serve. Yun ang Diyos na dahilan kung bakit tayo nandito. Why are we still here? Why do we need to do this? Bakit natin kailangan i-bring si Jesus sa maraming tao? Bakit natin kailangan mag-invite? Because we want them to know that there is Jesus. Na ang plano ay lahat tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Because this world is a broken world. Sira, puro kasamaan. But then, hindi naman kasalanan ng mga tao, ng mga kusino-sino. We are all victims. Lahat tayo biktima lang ng mga nangyari, biktima lang ng kasamaan ng mundo ito. But there is Jesus. He can make your life, He can transform your life.
When I came here to the UAE, I met Jesus 1999. I was third year college. Yung meron akong kasamahan sa school na ang bait-bait, gwapo. Kala ko type ako. Kasi ang bait-bait niya sa akin. Yung pala, yun na yung akala din lady, sis lady. Na type siya kasi kasamahan niya sa trabaho. Kasi ang bait-bait. Yung pala, that guy, mabait na gwapo pa. Yung palang guy na yun, gusto niya lang, biruin niya ang friend, kaklase ko nung high school, college, katrabaho ni lady. Same tao, pero hindi kayo magkakilala ni lady. Yung palang tao na yun, ang gusto niya lang, ilapit kami kay Jesus. So I responded to God's call 1999, that was February 1999. Nainlove ako sa Panginoon. But then, sabi ko, nung tumanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, parang ang lalong gumulo yung buhay ko. Yung pamangkin ko, nag-50-50. Sabi ko, ano yun? Tapos, nasunugan yata kami, nanakawan kami, lahat mo. Sabi ko, bakit gano'n? But then, God reminded me na, sabi niya, ano mang pagsubok, 1 Corinthians 10:13, no temptation has seized you except what is common to man. Lahat ng pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ng ibang tao yan. Baka mas matindi pa sa kanila. Diba? No temptation has seized you except what is common to man. God is faithful and just. No temptation has seized you except what is common to man. God is faithful. He will not let you be tempted. Hindi niya ipapaintulot ang isang bagay na hindi mo kaya. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But instead, kapag feeling mo, nalulunod ka na, feeling mo hindi mo na kaya, He will also provide a way out. Kaya kung ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan mo, hinihingi mo sa Panginoon, then the Lord taught me, just believe me, just trust me. Dumating ako sa time na yun, I was just, ilang taon ako, hindi ko natada ko ng taon pa sa 1999. Nag-share ako ng gospel sa ilalim ng puno. Ba't hindi ko naiintindihan? Kasi college, TUC, lahat ng mga ng mga upuan doon sa college, umuupo kami doon para mag-share. Noong time na yun, pero hindi ko pa naiintindihan. Umaatin ako ng prayer meeting hanggang umaga. Natutulog ako, pero hindi ko pa maintindihan. Basta alam ko, hindi ko maintindihan. Pero there's something in my heart na gusto ko siyang gawin. Akala ko okay lang. But then, napabarkada ulit ako. After ko napabarkada, alam niya ng asawa ko kung gano'n ako kabait. Na hindi talaga, na minsan ay sabi niya sa akin, tigilan mo na yung pag-iinom mo. Sabi niya, hindi ko lang tandaan ba, sabi niya, huwag na daw ako lumabas para lang mag-inom. Ang ginawa ko, dinala ko yung inuman sa bahay. Sabi niya, huwag ako lumabas eh. Dinala ko yung inuman sa bahay. So, gano'n, hanggang sa dumating yung time na natin mag-asawa kami, at di ko na alam, parang simpleng bagay pinag-aawayan namin. And then, nag-decide ako, pinunta ko yung friend ko, yung gay. Sabi ko, kunin mo na ako rito kasi lagi lang ako nag-aaway ni Rico. Dumating ako dito, ang gusto ko, makalaya sa kanya. But then here, dito ako nahuli ng Panginoon. Kasi I was so lonely. Hello, pupunta ka. Alam mo yun na, umiinom kami. Minajoke, ng mga kaibigan ko. Sabi ko, hindi ako malakas uminom, pero nakita nila kung gano'n ako malakas uminom. Lahat. Dito kasi sa UAE, maraming ituturo sa'yo. But then, dumating sa time na, yung parang si Jairus, na kung may gusto palang gawin ng Lord sa buhay mo, you have to let go of people. Yung very close kong best friend, I had to lose her. I had to lose her. Kailangan ko mapahiwalay sa kanya. Kasi, hindi iba na kami ng tinataha. But then, doon lang, nadala ko siya, nag-accept din siya kay Jesus. But then, magkaiba. Ang sabi ko, ganito ba ang lumalakad sa'yo, Panginoon? You will start losing people. You will start losing friends. And then I realized na kaibigan mo ba talaga yung mga taong dinadala ka sa gulo. Then the Lord told me, magpaayos ka muna, saka mo sila balikan. And then nung time na yun, I was alone, wala ang asawa ko. Every 4 o'clock after uwian, o 4:35, ayun, alam niya ng mga LDR, na every 4:30 or 5 o'clock or 5:30, we're looking forward na ma-meet yung ating mahal dun sa kabilang linya. Pero pag tumawag ka, antok na kami. Pag
pagod na, next time na lang. Alam mo yung parang, hello, excited ka, tapos sabay hindi ka pala papansin. And then, this church helped me. Wala akong ibang pinag-istayat, kundi ang church na to for 9 years. Ito yung kumukup sa akin, ito yung naging pamilya ko, dito ako tinulog. And then I didn't realize na nung time na tumugon ako sa pagkakatawag ng Lord dito, binago niya yung buhay ko. Sobrang, wow, mukhang pera ako, hello, kaya nga ako nag-UAE. Yun ang anak ko, pera-pera tayo. Pero dumating ako sa point, hello, di ba, sa yung pero dumating ako sa point, nag-start ako 3,000 time na yun. Siyempre, gusto kong increase. Lumalakad ako sa Lord na tinuruan ako mag-tithes. Ano yung tithes? Sige, tithes. Ano yung ganito? Ba't nagulat ako? Hanggang lumalapit ako. Ito lang, nag-a-attend lang din ako. Hanggang nagulat ako, tinanggal na ng Diyos yung appetite ko sa material na bagay. Nawala. Hanggang, hindi ko alam na habang lumalapit ako sa Panginoon, ina-upgrade ka niya. Hello, from that sweldo, ginawa ng 5 digits. Meron na ako sa malaki sweldo. Ayan. Diba, parang, sabi ko, ganito pala ang maglingkod sa Panginoon. And then I started praying. Sabi ko, gusto ko makasama ang mag-ama ko. Hello, 8 years, isinulat ko yun sa prayer meeting request, to be with my family, to be with my family, to be with my family. Hanggang, umiiyak ako kasi nag-LG kami ng mga friends, ng mga sister lady, sister Julie, lahat sila couple. Lahat sila mag-asawa, ako lang ang single. Sabi ko, Lord, ang sakit naman ito. Tinuturuan ko couple, ako single, ano ba ituturo ko sa kanila? I asked the Lord, and then, nung dumating, nagulat na lang ako. Kaya pala hindi inalaw ng Panginoon nung time na yun because He has made everything beautiful this time. Kasi sabi ng Lord, kung ikaw ay sinama ko na agad ang asawa mo, baka hindi na kita magamit. So when I was alone, tutulog ako kahit saan. Pupunta ako alas 12, madaling araw lahat. Because I have this passion for Christ because He started changing my life. Binago ng Lord ang buhay ko. Hindi ko na ma-disclose yung mga lahat ng kalokohan ko. But sabi ko, Lord, hanggang sa nagulat ako, in-upgrade ako ng Lord, naging pastor ako, nagkaroon ako ng sasakyan, nagkaroon ako ng upgrade sa trabaho. Sabi ko, hanggang sa dumating itong mag-ama ko, minsan napapaiyak na lang ako. Sabi ko, Lord, sino ako? I don't deserve this. Napakabuti mo naman. Ang dungis-dungis ko noon, ang sama-sama ako noon, ang dami kong sinaktan, ang dami kong binarad, ang dami kong minura. Ang dami kong pinag-iyabangan. Tapos ngayon, sobrang pagtinitingnan ko yung mga nababagong buhay ng mga tao na nakakilala si Jesus. Lord, sobrang ang sarap maglingkod sa'yo. Ang sobrang masarap maglingkod sa Panginoon kasi makikita mo sa harapan mo yung mga buhay na binabago ng Diyos. Yung mga dating may mga kanya-kanyang issue, addiction, pornography, ano pa ba? Adultery, immorality. Mention na. Pero God will see you how He moves. Na kaya ko ayusin even financial. Yung financial, wala na yan. Financial, bonus na lang yan ng Diyos. Mas mahalaga yung mga relationship kaysa dyan sa finances. Then that reminds me, maybe your connection to Jesus is still there. I'm referring to those people who are still here, na matagal na sa Panginoon. But your passion is starting to fade, or maybe it's gone already. Huwag mong hayaan, don't let your situation destroy your passion for Jesus. Huwag mong hayaan na anumang sitwasyon mo ngayon na feeling mo walang nangyayari, feeling mo ang tagal mo na rito, wala pa rin answered prayer. Huwag mong hayaan na masira yung passion mo, na mawala yung passion mo for serving Christ. Because Jesus is the life. Si Jesus lang ang magbibigay ng tunay na buhay. Kaya kung sa mga bago, kung pagod na kayo sa buhay na meron kayo, kung pagod na kayo sa mga paulit-ulit na routine ng buhay nyo, pagod na kayo sa away, pagod na kayo sa hindi magkaanong pride and everything, I'm telling you, there is Jesus who can do miracles, who can do healing, who can restore you, who can provide for you, who can love you, who can accept you. There is Jesus. There is Jesus who will give you hope. He has a plan to prosper
for you and not to harm you. God to give you hope in the future. Yung future na akala nyo dito sa UAE, ang gusto nyo lang is magpayaman. Hindi lang yan. Maraming nakahanda ang Diyos sa inyo. If you are just willing. If you are just willing to trust, to not to have fear. Huwag kayong matakot na mag-isa kayo sa UAE. Kasi pagkasama nyo ang Diyos, He will fulfill His promise. Kung may promise kayong pinanghahawakan. Kaya I'm telling you, sa mga bago, this is not an accident na kayo nandito, but I pray that one time I will see you here testifying the goodness and faithfulness of the Lord because God is indeed faithful. Walang lugi sa paglilingkod mo sa Panginoon. Mapapagod ka, iiyak, pero still, the joy of the Lord is your strength. Ang Diyos pa rin, na hindi ka titingin sa sitwasyon, kung ano mang pangit ng sitwasyon, makikita mo yung ganda ng Diyos sa buhay mo. So I pray na mamanasan ng bawat isa to if you will truly believe that God has something for us. So may I advise everyone, may I ask everyone to stand up please. Now let's worship the Lord. Evaluate yourself before the Lord. Sino ba ako para mahalin ng Diyos? Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papatay sa kabutihan mo. Ang galan mo'y itataas sa buhay mo. Sundin ang loob mo, di ba hindi ang nais mo? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, naglakas sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam ko na ang bawat isa, you have your prayer. Meron kayong hinihingi sa Diyos. Maybe, you feel na hindi ka pa ganun kalalim sa Panginoon or feeling mo ang lalim mo na sa Panginoon. It doesn't matter. Ang mahalaga is alam mo na may Kristo, meron Jesus Christ na nakakakilala sa iyo at nagpaplano na maganda sa iyo. Now, before tayo lumapit sa Ama para hingin yung kasagutan o yung ilagay ng Lord sa puso natin yung kasagutan sa mga prayers natin, I'd like you to think first, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Sino ang Diyos sa buhay mo? Can you start declaring who is God in your life? Kung feeling mo hindi mo pa kilala ang Diyos, sabihin mo sa sarili mo ngayon na, Lord, I don't know you yet, but I am willing. I am willing to know you. So at sa mga matagal na feeling nila is kakilala natin ang Diyos, come on, just declare who is God in your life. Declare it through your mouth. Sabihin mo na ang Diyos ang nag-aayos ng buhay mo. Sabihin mo ang Diyos ang iyong great provider. Sabihin mo na ang iyong Diyos ang iyong kalakasan. Sabihin mo na ang Diyos ang iyong kagalakan. Sabihin mo ang Diyos ang iyong tagapagpagaling. Sabihin mo na ang iyong Diyos ang sumasama sa iyo sa lahat ng oras at pagkakataon. Sabihin mo na ang Diyos ay may pangako sa iyo. Sabihin mo na ang Diyos ay nangako at siya'y tapat. Sabihin mo na ang Diyos ay hindi nagbabago. He is faithful kahit na tayo ay
mo. Just talk to God right now and be thankful. Be the heart. Be with a grateful heart. Dahil hanggang ngayon nag-e-exist pa rin tayo. While we are here, we have a purpose. May purpose ka sa Panginoon. He wants you to give you a breakthrough. Gusto kang pagpalain ng Diyos, hindi lamang sa financial. Come on, aalisin ng Diyos yung mindset mo about sa pera. But the Lord will give you a heart na ang nanaisip is yung makakilos ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Lord, thank you for your goodness and your faithfulness in our lives. Thank you, O God, na sa lahat ng nangyari sa amin, doon sa Pilipinas pa lang, grabe na yung pag-iingat mo sa amin. Grabe yung pagsama mo sa amin. Grabe yung pabor na naranasan namin. And now we are all here in the UAE. May kanya-kanyang plano, may kanya-kanyang gusto. But how I pray, O God, that Lord, impress a new heart to all of these people na it's our life is more than our needs. Our life is all about you, Jesus. Dahil kapag may Jesus kami, we are already complete. Lord, kumpletuhin mo ang buhay ng bawat isa. Lord, let them feel that there is God who is the source of hope. That there is God who can give answers, who can allow others to experience the goodness, the faithfulness, the unwavering faith, the unlimited joy. Hallelujah. At yung matinding pag-ibig, the unconditional love of Jesus. Hallelujah. Lord, if someone right now is tired, kung meron po rito nakapagod ng maghintay, dahil feeling niya iba ang nangyayari sa kanyang ine-expect, I pray, O God, right now, that you will, as the word says, Lord, ikaw yung Diyos na hindi ka lang after sa healing, but you are after resurrection. Hindi mo lang kayang pagalingin ang aming mga bulsa, ang aming mga spiritual na buhay, but Lord, kaya mong buhayin. Kaya mong buhayin ang lahat ng patay sa amin. Lord, yung may mga patay na relationship sa kanilang mga magulang, yung mga patay na relationship sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga parents, Lord, you can resurrect this. Kung sino man, Panginoon, ang merong aspeto ng buhay niya na feeling niya na Lord, walang nangyayari, let them be reminded that you are the God, na lahat ay posible sa iyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. And Lord God, Lord, at this time, we want to approach your heavenly throne. Right now, oh God, we are asking for your forgiveness. Humingi ka sa Diyos ng kapatawaran kasi nagduda ka. Napagod ka, nagduda ka, in-entertain mo ang bulong sa'yo ng kaaway that you cannot make it. In-entertain mo ang bulong ng kaaway, natigilan mo na yan. Tigilan mo na maglingkod. Tigilan mo na yung ginagawa mo, wala rin nangyayari. Tigilan mo ng manalangin. Lord, forgive us. Forgive us, O God, kung dumating kami sa point ng buhay namin, nagpakamdam namin, hindi na kami nagtitiwala. Na nagkulang kami sa pagtitiwala at naging makasarili kami, O God. Lord, I pray and I declare right now, Lord, alisin mo sa aming mga puso yung pusong mapagmalaki. But Lord, give us a humble heart. Parang si Jairus, Panginoon. Si Jairus, magpapakumbaba kami sa harapan mo ngayon. Kasabihin namin, Lord, kailangan namin ang kagalingan. Kailangan namin ikaw. Kailangan ka namin, Jesus. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kakulangan. Lord God, Lord, I pray as we go now to our petition. Come on. If you have something in your heart, to say it to the Lord. To say it to the Lord. The Lord is listening to you. The Lord is listening to your heart right now. Kung meron kang matagal na pinapanalangin, kung pagod ka na, kung may matagal kang hinihintay, kung nahihirapan ka, whatever your
magiging Diyos niya. But just be honest. Lord, I need you. I need you para sa pamilya ko. I need you para sa future ko. I need you para sa anak ko. I need you para sa asawa ko. I need you more than anyone else. I need you, oh God. And the Lord is saying to you right now, do not fear. Just believe. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba, mantiwala ka, manampalataya ka. May ginagawa ako sa buhay mo. May ginagawa ako at may kaya akong gawin sa buhay mo. Don't limit me. Huwag mong limitahan ng Diyos. Hello. Huwag mong limitahan ng pagkilos ng Diyos. Kaya niyang ayusin ang lahat ng sira. Kaya niyang buhayin ang lahat ng patay. Kaya niyang ayusin ang buhay mo. Kaya niyang ayusin ang pamilya mo. Kaya niyang ayusin ang trabaho mo. Kaya niyang ayusin ang finances mo. Kaya niyang ayusin ang health mo. Because He is the God na lahat ay posible. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Just close your eyes. Hallelujah. And if you want God to transform your life and to bring, for God to bring you to the next level, you have to believe. You have to believe. You have to trust Jesus. And now I invite you to accept and recommit your life to Jesus. If you can hear me right now, please utter this prayer with your mouth, from your heart, with a voice, believing that He is going to do something in your life. Sabihin mo sa Diyos, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil maganda ang plano mo sa akin. Maganda ang plano mo sa pamilya ko. Salamat sa pagmamahal mo. Patawarin mo ko sa lahat ng aking kasalanan mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Iligtas mo po ako sa sitwasyon ko ngayon. Naniniwala ako sa ginawa mo sa krus. Manahan ka sa puso ko. Maghari ka sa buhay ko. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat sa pagmamahal. Let me end this in prayer. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Lord, you are the God who knows each one of us. You know whatever challenges we have right now. Whatever is our situation, everything is open to your eyes, O God. Lord, I just pray and I declare that these people will be able to embrace you as their Lord and Savior, that they will also experience the fullness of your life through your name, Jesus. Lord, that you are our life, you are the life. Lord, yung buhay namin na meron ka ba ngayon, kaya mong higitan, kaya mong pagandahin. Hallelujah. Lord, I pray and I declare that these people will continue to seek you with all their hearts, with all their soul, with all their strength, with all their mind. And kung paano, Panginoon, marami kami rito ang binago mo ang buhay. You are the God who exceeds our prayers. You are the God who will exceed our expectation.
Ikaw yung Diyos na mas higit ang kaya mong gawin kaysa sa pangangailangan namin. Kaya Panginoon, malaya kang kumilos, O God. Malaya kang kumilos. Encounter your people, O God, in your unique way. That they may know you, that they may dedicate their lives to you, O God. That Lord Jesus is who we need. Ikaw lang, Panginoon Jesus. At lahat ay idaragdag mo na lamang. Thank you, O God. And I pray and I declare, O God, the headship protection na sa lahat ng mga tumanggap sa iyo bilang kanilang pagligtas. Lord, I declare the headship protection that no weapon formed against them shall ever prosper into their family. Na walang magagawa ang kaaway para sirain ang kanilang pamilya, ang kanilang mga finances, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga relasyon. Preserve every relationship na galing sa iyo, O God. Na galing sa iyo, Ama. Lord God, we rebuke the plans of the enemy, but we are only receiving your plans for each one of us. Thank you, God. Salamat po, Ama. Be blessed and be glorified. Everybody says, Amen. Mo dun sa katabi mo, nakapaalis. Pray. Just believe. Let's proceed to the communion. And then for the newbies, yung mga bago po is, alam na ng usher kung sino dapat kayo sila dapat i-assign. Doon na lang po kayo sa taas, yung mga bago. Doon na lang kayo sa second floor. Wow, ang taway. At huwag niyo silang kakalimutan hindi pa kainin. Ay, hindi. Pakainin pala sila. Okay, maybe extend sa mga nandito po. Let's all extend our hands to these elements. Lord God, maraming salamat po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po for your life, for your unconditional love. At sa oras po na ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo mga elementong ito, ang tinapay, ang skyflakes or biscuit, na simbolo ng iyong katawan, at even ang juice na simbolo ng iyong dugo. Lord, ma-receive namin ang buong buo ang benepisyo na ginawa mo sa cross na Kalbaryo. Salamat po. And as we partake this, maalala namin ang iyong ginawa sa cross at kasabay ng pag-asa na ikaw ay muling bago. Salamat po, Panginoon Jesus.
po ito ngayon. Let's proceed with our Holy Communion, as it is written in 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Taas po natin ang tinapay. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, He took the cup of wine after the supper. Pakitaas po natin ang ating mga cup, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Sabihin natin, taas natin ang tinapay at juice. Panginoon Jesus, maraming salamat po. Sa tinapay na ito, ay ma-receive ko ang kagalingan, at sa juice na ito ay ma-receive ko ang kaligtasan at kalinisan. Sabay-sabay po natin inulit kayo. Thank you, Jesus. Amen! Praise the Lord! Amen! Sino po dito yung gusto pagpalain ng Panginoon? Ngayong umaga nito. Sige nga po, taas mo ang kamay mo kapag meron kang gustong makuha, specifically financial, ngayong araw na to. Sige, sino yung mga kailangan financial ngayon? Sino? Wow, okay lang. So, invest dito na. Sige, sino? Sino yung mga kailangan financial ngayon? Come on! Nakikita ng Lord ang pagtaas mo ng kamay. Tama? Nakikita ng Lord ang pagtaas mo ng kamay para kailangan mo. And this time, sabi nga ng Bible, i-evoke sa natin ng ating mga Bible, Bible in Luke chapter 6, verse 38, "Give, and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap, for with the measure you use it will be measured back to you." Naniniwala po ako na ang key para matanggap natin ang pagpapalang financial ay ang pagbibigay. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Sino may sabi nun? Hindi po ako yung Bible. Yan, give and be given to you. We should check together, running over. Kung nagbigay ka, ikaw ay bibigyan. Tama? Gustong takal, siksik, hindi ka lumaapaw. Hindi lang yung amount na binigay mo babalik sa'yo, hindi pa. Because alam ng Panginoon, lahat tayo ay pangailangan. Tama? Kaya tayo trabaho kasi kailangan natin ng pera. We need money, but we don't love money. Right? In the fact na tayo sa OFW, kailangan natin ng pera to sustain our needs and to support our family, the Philippines. Right? Tama po ba yun? Kaya dapat, at this very moment, kailangan handa din tayong magbigay for the Lord. Come on guys, kapatid. Remember, sabi ng Bible once again, if you give, ang Panginoon nagbabalik sa'yo, gustong takal, siksik, hindi at nag-uumapaw. So at this very moment, ng opportunity na magbigay sa Panginoon ng finances na meron tayo ngayon, at alam ng Diyos, at alam ng Diyos kung kailan babalikan sa iyo. At alam ng Panginoon din kung anong exact amount ang kailangan mo, hihigitan pa ng Panginoon yan. Ano po ba? Amen po ba? Then parang malungkot. Guys, kailangan ba malungkot? Kailangan magbibigay, kailangan masaya. Hindi nga, kailangan natin sa mga laban ng mga ating Diyos. Masaya, magbigay para sa Panginoon. Come on! Nice! Okay, enough for that. Okay, makapag natin sa mga kaloob. And ipag-pray natin
Lord, hindi nakatingin sa amount kung ano nasa laman ng envelope. Even when their house is fine sa Panginoon, ang mahalaga sa Diyos, yung puso mo sa pagbibigay mo. Diba? Kaya kung maliit na ibigay mo, it's fine lang yan. Okay lang sa Panginoon. Ang mahalaga, kita ng Diyos na marunong magbigay para sa Kanya. Amen? Kaya kung maliit lang yan, malaki man yan, give thanks to the Lord. Amen? Alright, so can we do to stand, please? Come on, stand up. Stand up as we pray our offering. Amen. Hallelujah. Father God, Lord, once again, we thank you for this wonderful afternoon, Lord God. Lord, ang Panginoon na binigay mo sa amin. Lord, salamat po sa pagkakataon na to na kami ay nagbibigay Panginoon sa iyo ng aming nakayanan, Lord God. Lord, kita mo ang puso namin, kita mo ang buhay namin, kita mo lahat ng pangangailangan namin. As you said as your word, Panginoon, magbigay kami at kami bibigyan. Gusto makakal siksik, libre at mag-umapaw, Panginoon. Lord God, we are an after blessing, Panginoon. Gagawin namin, Panginoon, magbigay dito dahil, Lord, susunod kami sa iyong sinabi, Lord God. Susunod kami sa iyong gusto na gawin namin sa aming buhay. Kaya naman, Lord, hayaan mo, i-bless ko ang bawat mga salapit malilito na magamit ito sa iyong kingdom, Lord, sa Lord, kingdom, Panginoon. And Father God, bless mo ang bawat isa sa amin, every single person inside this room, Lord God. Lord, with your blessing upon blessing, favor upon favor, sa bawat isa na walang maghihirap sa amin, Panginoon, upang sa every service, Panginoon, kami ay may galak sa puso na magbibigay sa iyo ng tamang halaga, Panginoon, na para sa iyo, Lord God. We thank you and we love you in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Tayo sa Panginoon, tayo ay nabigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay nabigay. Ibabalik, siksik, bibig at umaatay. Ibabalik, siksik, bibig at umaatay. Okay, may habang pagbubakas po, let's extend our arms to this. Okay, sige po, let's all extend our arms to this tithes and offering. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus, thank you na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, mula sa aming buhay, sa aming hininga, sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa lahat-lahat, O God. Kaya salamat po for giving us a heart to give what is due to you and to give kung ano po yung bukal sa aming kalooban. I pray and I declare, O God, that you continue to fulfill your promises. That Lord God and everyone in JU and Mustafa ay patuloy na lalakad sa iyo, our passion ay lalo nag-i-increase, lalo namin ma-receive ang mga bagay na handa para sa amin. That we will continue to receive breakthrough, we will continue to receive answered prayers as we continue to transform our lives. Again din, Ama, sinasaway ko ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming mga businesses, at sa lahat ng aspeto of God. No devil can hinder your plan, no devil can touch us. Thank you, O God. Mangyari ang kalooban mo. Gamitin po ang kaloob na ito para ma-expand ang iyong kingdom dito po sa lugar ng Musa. Thank you, O God. We bless and we thank you. In Jesus' name. It is the worship service of the opening prayer, praise and worship, preaching the word, holy communion, tithes and offering, victory song, closing prayer, and benediction. Share your comments and be a part of the praise for the
Worship is here. Our worship service is every Saturday at 8:30 a.m. Join Jay and Sarah and get back to our morning hour. We have different platforms that you can join. We have our and areas. We also have various accountability groups, short couples, singles, long distance relationship, kids and teens, Jay will have the following activities that will help us build our faith in Christ. We are glad you're here and hope that you will join us on our journey. Let us all walk in love with God together. Okay. Okay, additional announcement, yes. Next week, Saturday, December 16, at 8 o'clock in the morning, tayo po ay mag-celebrate ng ating Christmas party. So yung lahat ay assume na meron na po mga group para sa presentation. And then, hindi po Yan. Sa ating pong Christmas party, hindi tayo magkakaroon ng exchange gift, ha? Kasi medyo magulo. But then, we will have our own exchange gift sa mga EG or LG. We'll arrange accordingly ng mga leaders. And then, yun nga, be excited para gusto kong takasan yung premyo. Hindi pala ako. Yung premyo pala lang. Hindi pala ako. Parang dati kasi 1,000. Tapos naging 500. So, baka may babalik natin sa 1,000. Ayan. Parang, yan. But then, ang unang requirement, para pumasok, kailangan may bitbit kayo. And then, actually, I think pag bibitbit kayo, paano natin gagawin to? Ay, may phone to booth. May phone to booth. And then, whatsoever. Basta maraming surprise, ha? So, make sure, pag may bata kayong dala, at may bago kayong dala, may regalo kayong sigurado sa festival. Okay? And then, yun nga, make sure na kasama kayo sa mga groupings kung wala mo mga labit kayo dyan ng AG leader. And please, mga AG, LG, proceed with your practices for now. And then after that, mag-resume tayo ng ating mga gawain. Ha? Ano ba? I think meron na may birthday. Can we call on the birthday celebrants, please? Ano si Pastor Anika?